Ako day si Carlo Katiil. Dili ko tag-iya sa Katiil, Davao Oriental ha. Pero ingon ako mama, murag kami daw na tag-iya sa una, gibaligya lang namo. Ako ang representative ni Pastor Apollo Siki Buloy. O, nakita niyo ang video. Mubo lang ni no, ang mensahe nga ipaabot ni Pastor. Gusto kay ni Pastor nga makatambong diri kay silingan lamang ta. Sub-Saharan Mindanao. Di ba? Gigutom na mo? Oh, tabla-tabla lang ta. Pero salamat sa iyong pagtambong. Ngano nidagan si Pastor Apollo Siki Buloy o ngano nakakulong siya? Ngano nakakulong siya? Nakakulong og political persecution. Ngano man? Kay si Pastor Apollo Siki Buloy suod na higala. Best friend ni kanhing Presidente Rodrigo Roa Duterte. Last December pa, Vice President Inday Sara Duterte niadto na dito sa compound. Iya yung gisaysay, ang playbook, ang plano. Ingon ni Inday Sara, Vice President, Pastor, unahon nila gurgor ang SMNI. Natuman? Wala. Ikaduha, Pastor, ikulong kanila, himuan kanila og mga kasukaso, mukuha na sa mga membro sa sulod, tanuman kanila, og akusahan kanila. Natuman? Wala. Muna ingon Inday Sara. Ikatulo, Pastor, ang akong amahan, si Tatay Digong, ikulong nila sa ICC. Natuman, wala. Kaning pang-upat, ingon niya, ako po ang isunod, Pastor. I-impeach ko nila o tanggalon ko nila. Kaya kita ang babag sa ilang mga plano. So karon nagkahitabo kay Pastor Apollo Siki Buloy, kung unsa ang nahitabo sa iya, mao ang ilang gibuhat kay Tatay Digong. That is extraordinary rendition. Maunta na ilang buhaton kay Pastor Kibuloy. Kidnapon. Dadon dito sa langyang nasud. Muna nagtago si Pastor. Wala siya nang hadlok sa kaso. Kay unta ipaagi na siya og proseso. Kailangan tay treaty sa ubang nasud. Kay tungod dili man sila moagig proseso. Kay tungod sila daw ang balaod. Mauna ilang gibuhat sa Kingdom of Jesus Christ. June 10, na ako dito, kung nakita ninyo, kung nipatong sa fire truck, ako to, nagdupa-dupa dito. Then, August 24 to September 8, 16 days, gikub-kub nila ang compound sa KOJC, namatyan mig tulo ka missionary workers. Tanan ilang gibuhat pang-abuso dito, why balaod na tuman dito, sila ang balaod. Mauna na ang nagkahitabo karon sa atong nasod Pilipinas. Si Pastor Apollo Siki Buloy, angayan nga dapat suportahan ug makalingkod sa Senado. Ngano? Daghan nabuhat si Pastor Kibuloy ug daghan pa og nabuhat. Duna siya Exhibit A. Nanay resulta, nanay resibo. Nakaadto mo sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Sa Tamayong, Prayer Mountain. Sa Glory Mountain, parte kanindot. Diri sa compound sa Davao City, dapit lang sa Davao International Airport. 30 hectares na siya. Naadiha ang hapit na mahuman na King Dome. 75,000 seating capacity. The largest indoor worship cathedral in the world. Darbo na nato nga taga Mindanao. Naapo diha ang Jose Maria College Foundation Incorporated, eskwelahan na. Diin, libuan ka mga scholar, gipa-eskwela ni Pastor, libre. O usana ko nga gipa-eskwela ni Pastor, nga libre, walay bayad. Gikag elementary, high school, college, magmasteral ka, magdoktoral ka, libre. Dili ka pangutanon, unsa imong relihiyon, unsa imong tinuhuan, dato ka, pobre ka, tagalayo ka, tagadun, dili. Basta nanginahanglan ka, tabangan ka ni Pastor without string attached. Ni ana si Pastor pag siya mutabang. Now, giunsa man ni Pastor napay SMNI, tibok kalibutan, worldwide ni siya. Giunsa man ni Pastor Apollo Siki Buloy with a short span of time. No? Almost 40 years ang Kingdom of Jesus Christ. Nagsugod lang 15 ka miyembro, 15 ka miyembro, 1985 sa squatters area sa Agdao, Davao City. After nearly 40 years, kininitubo ni grew and it became 7 million strong kingdom members worldwide. Ngano man? Nganong ning ani ang pag-uswag sa Kingdom of Jesus Christ with a limited budget? Gamay raman ang budget kay simbahan man na. Ko man yung sources.
Gamay lang budget, pero nga nung animan pag-uswag, unsang klaseng leader si Pastor Kibuloy. Nga mga higala, tagamati, si Pastor Apollo C. Kibuloy, dili kawatan. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, dili kurap. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, dili manghilabot o kwarta nga dili iya. Mao na karong kaso, gipatong-patong na nila nga way kamatuuran o gusto nila kwaon ang mga properties namo sa Kingdom of Jesus Christ. Pag susi-susi karon, natingala sila. Kay ni isa ka property sa Kingdom of Jesus Christ, walay nakapangalan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ni isa ka bank account, walay nakapangalan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Maunay timailhan, nga walay interest si Pastor Kibuloy ug dili siya corrupt. Mao na every single centavo nga masalig sa iyang makamot, iya gyuning gamiton sa pagpauswag sa Kingdom of Jesus Christ. Gusto ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung unsa ang iyang gibuhat sa KOJC, mauusab ang iyang buhaton sa tibuok Pilipinas. Nga naman, kami diha, libre po tanan, libre medical, dental, pagpa-eskwela, pagkaon, sanina, allowance, transportation, security guard, tagalaba, libre mi namuya, libre mi tanan diha. Mo na gusto ni Pastor, kaya ang gusto ni Pastor yung vision. Importante sa ka-leader ang vision panglantaw plano. Nga ang Pilipinas mahimong first world country, mga higala. Imposible ba na? Dili, nga naman, nabuhat gani ni Pastor with a limited resources, with a limited budget. How much more sa budget sa Pilipinas? 6.325 or 325 trillion kada tuig ang budget. Asa naman ang budget karon? Naaba mo yung nakitang proyekto? Kusga ninyo, naaba mo nakitang proyekto? Naagtutanan, ayuda? Dili man 100% na dawat. Asa man ang ayuda karon? Nga nung gipangkaltasan man ang mga budget sa mga opisina sa gobyerno. DOH, NCIP, Office of the Vice President. Asa ni padulong? Wa man tayo nakitang budget. Wa man tayo nakitang proyekto. Mao na usa sa iduso ni Pastor Kibuloy, mao gini gipanggunitan kay gusto niya zero corruption. Gusto ni Pastor dunay death penalty para sa mga corrupt nga opisyales sa gobyerno. Kinahanglan manubag sila kay dili na ilahang kwarta. Kinahanglan watubang sila, kinahanglan death penalty gyud kay seryoso ni. Public office is a public trust. Unya karon wa na tinadunggan, wa ni nanindugan diha. Mao na ang kasing-kasing ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Tagamati, silingan naman taga Davao City. Tabangan ba nato si Pastor Apollo C. Kibuloy? Kinahanglan o kining napulo ni sila kabuok PDP mo ni ingon ni former President Rodrigo Duterte ato ning tabangan. Dapat makalingkod ni sila diha sa Senado. Mo na kita mahimong spokesperson nila. Moadto ta sa tumasilingan, kaila, paryente, pamilya, ipang text nato, amigo nato sa Facebook, ato agyud silang ikampanya kining napulo kabuok. Kinahanglan makalingkod ni kay kun di ni sila makalingkod mga tagamati, asa po niton ang nasud Pilipinas. Timanin ninyo na. Nagkagidlay na ang atong nasud. Wa na'y kwarta. Magunsa man ta. Magnganga na lang ta. Mao na nasa tong kamot ang susi. Inubanan sa atong mga local officials diri. Ang atong umalabot na board member. Number 1 nato. Ang atong board member. Bongo Montojo. Number 5 sa balota. Napamatud-an na ang serbisyo sa mga go. Gikan kay Sheila Go, kay Senator Bongo, o karon kay umaabot nga board member Don Go Montojo, mga higala. Nakasabot batang tanan? Seryoso ni. Naa sa tong kamot ang susi. Daghan nagkinamangay daw karon. Kuya, biya sila mga amang, no? Nangagto daw mo diri kay tungod dunay ayuda. Tama ba? Walay ayuda diri. Niagto ta diri kay kita nagtuo nga dili mabayran ang mga tagamati. Ayaw ibaligya ang inyong prinsipyo. Pila lang man ang kandidat. Pwede man daw na dawaton. Pero pag abot sa eleksyon karong Mayo 12, ayaw kalinti islista niyo daan. Napulo na sila kabuok mga higala.
Palakpakan nato ang atong former President Rodrigo Roa Duterte. Kinsa ang tinuod nga nagmahal sa nasod Pilipinas? Duterte! 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 Kinsa ang malabot nga presidente sa Pilipinas? Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Mao na atong proteksyonan. Our last defense, ang atong paglaom, kailangan makalusot, napulo ni Duterte, napulo ni sila. Timan igyud ninyo, mga tagamati. Morning hangyo sa ato ang kanhing presidente. Di ta kalimot, iampo nato ang atong nasod, iampo nato si former President Rodrigo Duterte na sa madaling pan makauli na gyud dinhi. Iampo po nato si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kay kani sila, biktima gyud niya sila sa political harassment. Kung dili man nato makuha ang hustisya diri sa yuta, mga higala, dunay hustisya sa langit. Muampo ta, kay ang Diyos labaw makagahom, nakakita aning tanan. Sa makausap pa, tagamati, maayong gabi, balay ko yung Diyos, dagang salamat in behalf kay Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa Balota. Thank you so much.